Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Webes, impormasyon nga may grupo sa mga kawatan nga magasulod sa Iloilo City sa tiyon sa Dinagyang Festival gina-validate na sang kapulisan. Mga modus ang pagpangsalisi kag pagpangswitik hugot nga ginatutukan sa kapulisan sa Dinagyang Festival 2026. Tensyon nagluntad sa tungas ang vendor kag clearing team sa Libertad Public Market sa Bacolod City. Lalaki nga sakay sa bisikleta, pilason sa nabungguan sa motorsiklo sa Patnungon, Antique. Isa ka taxi nag-counterflow sa dalan sa La Paz, Iloilo City. Nagsablag sa nasumala nga emergency vehicle. Kag defending champions sa Dinagyang Tribes Competition nga Tribo Paghidait, kag Tultugan Festival sa kasadyahan sa Kabanwahanan, handa na magdepensa sang ila kampyonato. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw kita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, Iloilo City Police Office hugot nga ginatutukan ng mga grupo nga nagapangsalisi kag pangswite kadungan sang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Delgado Street sa Iloilo City proper. Kim? Jert, kadungan sa pagsugod sang dalagkuan nga mga aktibidad sa Dinagyang Festival nagpahanumdum ang kapulisan sa publiko nga magluwas sa pagdagyang kag pagsinadya mangin mabinantayon man sa palibot elebina sa mga individual nga tuyo maghimo sang krimen. Masombra 150 ka mga ginalegar ginkawat nga cellphones ang narecover sang otoridad sa Cebu City sa isa ka cellphone shop. Pila sa mga inian na dula sa tiyon sang Sinulog Festival. Isa man ka Japanese national ang nabiktima sang pickpocketing sa selebrasyon sang Ati-Atian Festival sa Kalibo Aklan sa Enero 17. 40,000 pesos nga cash kag mga credit card ang nadula sa Japanese national. Sang nagligad niya Dinagyang 2025, 30 ka cellphones ang nakuha sa tato kakawatan nga taga-Tondo, Manila. Ang mga modos ang pagpangsalisi kag pagpangswitik ang tuyo matap na sang Iloilo City Police Office highlights sang Dinagyang Festival. Padayon pa gina-verify sa kapulisan ang impormasyon nga may mga kawatan na nga nagsulod sa Iloilo. We have already given that information to other intelligence units for the verification and eventual arrest if ever there are really possible na nandito sila. Kabahin sa gilatikang ang mga hugot nga pagrikisa sa mga bag sa entry points sa Tagsaka event area kag pagpatigayon sang checkpoint. Mas maayo, mas advantage sa securities para layo sa gamo kag secure gid pati mga bisita ta. Madamo man sang CCTV camera ang command center sang LGU sa mga tuyo maghimo sang krimen. Agud hindi mabiktima sa malain nga buluhaton. Nagapahanumdum ang kapulisan. Dapat magbatsyag tayo and with it also sa mga sa mga tindahan or sa mga business na huwag sila basta ma-distract sa mga mayroon silang customer at talagang watchful sila and mindful kung sino yung mga tao na sa paligid nila. Samtang sa dili madugay magasugod na ang food festival sa Iloilo City proper. Aga pa lang, masako na ang pagpreparar sa mga food kiosk owners ang ila stall ka mga pagkaon. Kasubong ni Bea. Available ang amon nga barbecue which is pork, may chicken man kami, may seafood man. And also excited gid because every year mo ni look forward namon nga celebration. Alas 6 subong nga gabi magabukas man ang food festival sang Iloilo Provincial Government. Ini ang nahamtang sa Mulia Lunes Street sa likod sang Kapitolyo. 50 ka mga kiosko ang nakaplastar sa lugar. Ginapasiguro naman sang Iloilo Provincial Government nga mahimo sang Mayo ang basura sa Food Fest venue. Ang aton nga mga merchants no, iputso na nila ang ilang nga mga garbage and i-collect na siya naton.
Jert, subong mabatsagan agin ang excitement sang mga Ilonggo kag bisita sa opisyal nga pagbukas sang Food Festival 5:30 subong nga hapon. Samtang sunod naman sa executive order sang alkalde, suspendido ang face-to-face classes sa tanan nga level sa Iloilo City buwas Enero 23 kag sa Lunes Enero 26 may kaangtanan sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert mga kapuso, madamo ginasalamat sa Bacol City naman. Babae nga vendor nagaligar nga ginsakit sang katapos ang clearing team sa Bacol City LGU sang ginapatigayon ang clearing operation sa Libertad Public Market. Garing balita ang atong gitutugan. Sa sininga video nga kuha sa Lizares Amelia Avenue sa likod sang Libertad Public Market, makita nga kasubo nga nagabaysay ang babae kag lalaki. Ginabutong sang babae ang ginauyatan sang lalaki nga plastic. Sang ginkuha na sang lalaki, makita ang ginsumbag sa babae ang lalaki. Kuang video samtang ginapatigayon sa Bacol City Legal Office Enforcement Team ang clearing sang mga ambulant vendors sa Libertad Public Market. Ang babae sa video, amo si Elsie Mondragon, 63 anyos, tumandok sang banwas ng Kawayan. Ang unod kuno sang plastic among iya baligya nga kamote. Suno siya, una kuno iniya ginpatupan sang lalaki sa video, nagbalos ini. Wala ko inanguna ko, di kasi kita ko yung pukong sa naisita sa mo, wala ko kimabuyan, duko. Kasi anong giisumba ko nila, kung kaya nag-aras ko yasit nga doon nag-aras ko, wala. Ito wala na akong pamasan, hindi ko ginawa. Wala, ginhingadlan sa LGU ang lalaki nga ginareklamo sa video. Depensa sang clearing team, wala sa kamaturan ang aligasyon sang vendor. Hindi ka palumbag, hindi super open na sila nga maglawayon. Kaya galing kinakuhaan, TV, kung may yung assault sila, ipa-record kayo pa nakop na. Iniman ang paninugan sang isa sa mga katapo sang clearing team. Wala kami gauna tandog sa ila mo. Pero sabi karon mga babae, hindi man na namon sir matandog sir, kay simpre babae na mo. Plano ni LC nga magpaidalom sa medical examination kag ipablotter sa kapulisan ang insidente. Santo sa ordinansa sang syudad, ginidumilian ang ambulant vendors sa non-vending zones. Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nga nagabisikleta pilason matapos magtabog sang nabungguan sa motorsiklo sa Patnungon, Antique. Samtang babae nga BJMP personnel pilason sang nakabunggo kag nagsuot sa idalom sang minibus ang iya motorsiklo. Si John Sala nakatutok. Malapit na kutani si Ilabalay si alias June sakay si bisikleta sa barangay Igbarawan, Patnungon, Antique. Sa kuha sa CCTV camera, makitaan ini nga nagasubay sa National Highway sang hinali lang nga nagliko ini pawala. Wala sini nakitaan ang nagasunod sa iyang motorsiklo kag nabunggoan ini. Bangod sa impact, nagtabog pa ini sa pila ka metros. Suno sa Patnungon Police, pila sa nagkalain-lain nga parte sa iya lawas ang naagom ni alias June. Ang bike, gulpi lang nagliko nga pawala, kaya ang sabiyak ka ito, andar ito nga balay mo. Wala na makita nga may sunod nga motor. Amo ito nga gintry man kang motor nga ilikawan, kaso na lambot na git. Nakaaguman sa mga bagra sa lawas ang rider nga ginkilala kay alias Juan. Nagaregluhan ay na ang magtimbang nga bahin. Samtang paday naman yung ginabulong sa ospital ang BJMP personnel nga si alias Michelle matapos nga makabunggo kag magsuhot sa idalom sang minibus sa barangay Gihaman, Leganes. Sa video nga kuha sa isa ka concerned citizen, makitaan ang motorsiklo nga yara sa idalom sang minibus. Makitaan man nga may mga tinulo sang dugo. Sunod sa kapulisan halin sa banwas ang pototan ng BJMP personnel kag padulong kutani sa Iloilo City sang natabo ang aksidente. Aksidente ni siya nga nakasalawid sa nagapark na side sa nagapark nga salakyan. So di nagbunggo ini siya sa side mirror. Pagkatumba niya, nag-crash sa dalan. Kag nagbunggo naman siya sa nagapark man nga minibus. Base sa investigasyon sa kapulisan halin sa duty ang biktima kag pauli na kutani sa natabong aksidente. Ginatanaw nga posible na piyongan ini samtang nagamaneho. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, 1 Western Visayas. Pag-counterflow sang isa ka taxi sa dalan sa La Paz, Iloilo City, nakuhaan sang video. Insidente ginausisa na sang taxi company kag LTO6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Makit-an sa sini nga video ang mahinay nga pagpadalagan sang salakyan sang MDRRMC sang San Rafael, Iloilo sa isa ka dalan. Inimangod sa isa ka taxi nga nag-counterflow kag nagsumalang diri. Makit-an man nga nag-atras man ang taxi. Ang video ang kuha sa dalan sa barangay Magsaysay Village sa La Paz kagabi. Sunod sa nagkuha sang video, nagdala kuno sang perwisyo sa dalagan sang trapiko ang pag-counterflow sang taxi. Sugato na nila ang mga warriors. Una na mga props na nila. So mas standby ginaya ang mga bus. So ang taxi naman niya, wala niya nga hamunan ang sitwasyon. Nagusot yun siya pakatpo. Tani mahingagaw siya. Kaso lang, may emergency response. Kaya nag-counter man sa iyang way. Gilayon nag-investigar ang taxi company sa insidente. Depensa sang driver sunod sa general manager. May ginasundan ini nga tricycle kag nagahuna-una nga clear ang dalan. Ini nga patag sang driver ang iga-verify pa sang taxi company. May pasero siya that time and was trying to get away from the traffic. Kapati kami nga may salagi na siya kasi siyempre nag-counterflow ka. Amo yan, no? Strict dogi na kami sa mga reckless kaya because that does not only involve the property of the company but siyempre ang life ng public. Depende sa resulta sa investigasyon, posible masuspend sa isa tubtob 2 ka semana ang taxi driver. Ipaidalo man siya sa retraining sa driving safety. Ang driver ang wala naging pangalanan sa general manager sang taxi company. Apang ginpahayag nga masobra 12 ka tuig na ini nagaobra sa ila. Ang akto sang taxi driver ang makabig nga reckless driving sang Land Transportation Office 6. Pag-aisyoan sa kahensya sang Shokos Order ang taxi driver. Nakuha ang possibility nga kung nag-uros-uros man itong emergency vehicle, lumuwa na sila kag base may masamaran. So, it is a reckless nga maneuver para sa iya. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacol City naman mga kapuso naghihilay nga poste ang telco kag Negros Power sa Barangay Bata ginakablakan sa mga residente nga matumba. Negros Power nagpasalig nga islan ang poste. Nakatuto kay Ring Pedreso. Nagadoble halong na ang mga nagalabay nga motorista kag mga residente sa polusyon sang dalan sa Purok Maliwanay sa Barangay Bata, Bacolod City. Inibangod sa duha ka poste nga nagahilay. Suno sa residente nga si Melita. Delikado kung matumba ang poste, gani na kulbaan ini para sa iya mga apo nga diri nagalabay kung mag-eskwela. Kadelikado gidya sa galalabay mga salakyan or mostly sa tawo kay hindi mo na mapaktan basi gulpi lang bala matumba pag bakurente kada nga ang isa ginbili nila nga mo ng sitwasyon. Ginakabalakan man sa mga residente nga posible tunaan sang aksidente ilabi na kun gabi. Mayo lang kung madiparahan, matumbat, delikado gidi. Kinanglan niya i-follow up kina sa atididyan kayo kay kung matupaan ka na karon. Nakalabot na sa igtalupangod sa barangay officials ang reklamo. Sang nagdigad pa nga simana na sa gaid sang truck ang poste sang telco kag Negros Power. Rason nga naghilay. Kabalo ko ang tracking na isa na da ka number 1 gid nga problema kay naga-double park sila gin kuha namon sa mga atensyon sang Negros Power. Ang problema da kay ang poste hindi nila man makuha kay ang mga kuryente sang telco amo yang nakalabilin. Temporaryo nga ginkayo sang barangay ang idalom sa mga poste agud hindi matumba. Ginahulat sa mga ini ang sabat sang telco sa ila problema. Samtang, ginkatuan naman sa Negros Power ang lugar kag ginassess ang mga kalayuhon sa natumba nga poste. Nagpasaligman ang mga ini nga islan ang mga nautod nga kable sang kuryente. Hinahingado man ang namon doon katuan ka repair or kung utod na istan man na doon namon. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso defending champions ng Dinagyang Tribes Competition kagkasadyahan sa Kabanwahanan, handa na para ipasundayag ang world-class performances sa Dinagyang Festival 2026. Si John Sala nakatutok. Maninuagon nga mga panapton kag headdress. Subong man ang mapagsik nga saot sa mga warriors. Ini ang nagpawaw sa mga tumalanaw sa masaksiyan ng performance ang tribo paghidaet sa La Paz National High School.
Rason nga silang gideklarar nga overall champion sa Dinagyang Tribes Competition sa nagligad nga tuig. Handom sang tribo nga liwat makuha ang kampyonato. I-portray na mo na. So, kung manami kami mag-plastar, no, maka-convince na mo ang mga judges nga really kita sa endangered species, no, tingwa kita nga ma-restore in terms ang choreography, mga mastery sa mga dances, mga endurance. Naka-assign nga endemic species sa ila performance sa mga tuig among Philippine long-tailed monkey. Bako lang sa ila, i-try lang naton best nga madipinsahan naton. May mga bago naman kami subong nga mga mga art of dancing and everything, no, preparasyon sa mga props, no, mga wow kami nga mga effects. Samtang mga dalag ko nga props, backdrop kag risers. Kapag sick sa mga dancers, matahom nga mga costumes kag syempre ang pinasahi nga music gamit ang bamboo instruments ang mas nagpa-level up pa sa performance ang back-to-back champions sa kasadyahan sa Kabanwahanan nga Tultugan Festival sang Maasin, Iloilo. Subong nga 2026, mas manami pa nga performance kuno ang lauman sa ila. Pressured apang handom kuno sang Banwa nga madepensahan ang titulo kag makuha ang 3-peat championship. Siguro mambal ko, isubong ang amon pero isa sa pinakamanami nga performance. And not only that, in-enhance pa namon ang amon music. Ginklaro man ni Governor Arthur Defensor Jr. nga hindi bugos nga performance sa mga partisipante ang makit-an sa mga tumalanaw sa lapas judging area. Bangod limitado lang ang espasyo. Kag hindi man ini magserbe nga judging area. Kung ano lang ang pwede, importante nga may performance ka. Ang mga party nga kinalansang props hindi kayo go, mananang sulta. Apang sa Freedom Grandstand ng Iloilo Sports Complex, bilog nga makita ng ila pagpasundayag. Upod kay Hasti Sheto, John Sala. 1 Western Visayas. Isa patay, duha pinason sa separado nga aksidente sa Bacolod City. Yaring balita nga atong gintutugan. Bali ang tiil sa isa ka lalaki matapos mabungguan sa isa ka motorsiklo sa Dalan Lacson sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ginkilalang biktima kay Kenneth Maat, 46 anyos, sang Purok Sibukaw, Barangay Banago. Pilason man ang driver sa motorsiklo nga si Peter Paul Servicio, 25 anyos, sang Barangay 1. Sa ato sa investigasyon sa kapulisan, ginpukaw sang gwardiya sa isang establishmento si Maat nga maghaliin tungod masamini nagatulog sa kilidalan apang gulpyada nga nagdalagan. Nagtulugan na niya ng skillet sa bangko, so nakita niya guro ang gwardiya na kimot siya pagsaway siya ng tumalagan. Padayon nga nabulong ang duha sa ospital. Wala naman natabangan pa ang rider nga si Alias Richard nga taga-barangay Sefania, Bacolod City. Ini matapos nakabunggo ang motorsiklo sini sa kilid sang dalan sa Burgos Extension, Barangay Villamonte. May nakakita nga nagabalang-balang motor sini antes maaksidente. Madasig ang pagpadalagan sang biktima suno sa Traffic Investigation Unit. Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, gintupok sang kalayo ang isa ka balay sa barangay Maragubdob, San Remigio, Antique, Miyerkules sang kagahon. Ginapanagyan sa pamilya Operio ang balay nga human sa light materials nga madasigin lamon sang kalayo. Sunod sa BFP, wala sang tawo ang balay bango naglakat ang pamilya sa barangay Lampatan sa pagbisita sa Namatyan. Padayon pa ang investigasyon sa ginhalinan sang sunog, apang sa pagpangusisa sang BFP, nagatap sang linya sang kuryente ang pamilya Operio sa ila kasilingan. Mga puso balantayan, duha ka low pressure area ginomonitor sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang una mong anay Bagyo Ada, samtang isa pa yara sa ang par apang malayo man sa pungsod. Dasubong wala sang epekto sa diin man nga bahin sa pungsod ang LPA nga anay Bagyo Ada. Malayo man ang isa pa ka LPA para makaapekto sa pungsod. Nagapabilin nga manubong tsansa nga mangin bagyo. Amihan kay localized thunderstorms ang nag-apekto sa pungsod sa mga masunod nga oras. Sa datos naman sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Capiz kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sa Pilipinas.
Mga kapuso, nagsumpa kaina kay Governor Arthur Defensor Jr. si Isabel Anica Lamasan, ang anak sa nagtaliwan nga vice alcalde sa Dueñas, Iloilo nga si Amy Paz Lamasan. Si Lamasan ang nagpungkos sa nabakantihan nga pwesto sa Sangguniang Bayan sang nagsakabilang vice alcalde ang number 1 SB member sa nagtaliwan nga si Vice Mayor Lamasan. Ginbawian sang kabuhisyan ay Vice Mayor Amy Paz Lamasan bangod sa ginapasuni accidental firing sang inyang nalukpan sang iya mismo armas lutang sa Ilapulian sa La Paz, Iloilo City sa December 30, 2025. Sincero kan bago kay syempre mataon ako, medyo lain ang mga outlets ko sa mga governance. Mga puso ng Ilonggo, mangin star-studded ang atong Dinagyang Festival. Subong tuig bangod makihalabera ang pila naton kakapuso stars. Ululupod kita nga magbanding sa Apoy sa Dugo cast, El Villanueva, Jeric Monasterio, kag Ashley Ortega sa Kapuso Mall Show sa SM City, Iloilo South Point, Buwas, January 23, 8 p.m. Sa Sabado naman, January 24, 4 p.m., kita sa fountain area sa Robinson's Place, Iloilo, kag makisadya kay Never Say Die star Jillian Ward, kag hating kapatid Cassie Legaspi, kag Cheska Fausto. Makidinagyang man sa Festive Walk Iloilo sa Domingo, January 25, alas 7 ng gabi, Sanday, Allen and Sai, Charlie Fleming, Sian Lucas, kag Anthony Constantino. See you there, mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagapabilin nga number 1 ang GMA Network. Sang 2025, naglabo sa masobra 60 million ang naglantaw sa GMA. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Isa ka na kong milestone para sa GMA Network ang tuwing 2025. Bangod gan celebrar ang ika-75 nga anibersaryo sa Kapuso Network. 75 ka tuig sa paghatag sang patas, klaro kag masaligan nga balita. Mga dokumentaryo kag nagkalain-lain nga programa nga nagahatag sang kalipay sa mga Pilipino din man nga bahin sang kalibutan. Kag sinilang nga 2025, mas ginpabakod sang GMA ang pagka-number 1. Matapos makarecord sang 86.2% net reach halin January tubtob December 2025, base sa datos sa Nielsen Television Audience Measurement o equivalent sa 62 million viewers. Kung hinakipa ang GTV, iHeart Movies kag Heart of Asia, suma total nga 63 million viewers ang nalabot sang GMA Network. Gintumina naman sa Kapuso programs ang top 30 most watched list sa pungsod base sa aggregate ratings. Ginpangunahan sa award-winning magazine shows ang GMA Public Affairs na Kapuso mo Jessica Soho ang 27 ka programa halin sa GMA. Ginsundan din isang primetime newscast sa GMA Integrated News nga 24 oras. Lakip man sa top 30 ang 24 oras weekend. Pati ang GMA Prime shows kasubong sa Encantadia Chronicle Sangre, Sanggang Dikit for Real kag iban pa. Pero mga kapuso, wala nyo lang kami ginsuportahan sa telebisyon, kundi pati man online. Ang GMA ang top Southeast Asian creator sa sulod sang halos duha ka tuig sa entertainment and media category base sa datos ng Tubular Labs sa 2025. Sunod sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, naglabot sa 18.5 billion ang kabugusan ng video views sa Facebook, TikTok kag YouTube. Madamo man ang nagabantay sa mga nagapanguna nga balita. Magduwa sa pinakakomprehensibo nga midterm elections coverage, nagpanguna man ang GMA Integrated News pagabot sa video viewership and engagement. Sunod sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, naglabot sa 18.5 billion ang kabugusan nga video views sa Facebook, TikTok ag YouTube. Ang Encantadia Chronicle Sangre ang gindeklara nga most watched nga GMA Network content sa YouTube nga may masobra 5 billion views sumarin sang nag-ere ini sang June 2025. Pati sa radyo, nagapanguna man ang GMA. May kapugusan nga 44.5% audience share ang Super Radio DZBB base sa AGB Nielsen data sang bilog nga 2025. 47.6% audience share naman ang narecord sang Barangay LS 97.1 Forever. Sagwa sa Metro Manila, numero 1 naman sa listeners ang GMA radio stations. Pila lang ina sa mga nalabot sang GMA Networks ang 2025 bangod sa inyo mga kapuso. Gani sa mga 2026, handom sang GMA Network nga makadulong sang bagong contents nga panayon nga makahatag sang kalingawan, impormasyon kag inspirasyon sa mga tumalanaw nga mga Pilipino.
Tess, or Dallas. One Western Visayas. Mga puso, buwas na January 23, magabukas ang women's volleyball sa NCAA Season 101. Brand new season, gani may brand new format man ang women's volleyball. Natunga nang napulok ka NCAA school sa duha ka grupo para sa elimination game. Sa Group A, ang Benilde Lady Blazers, Mapua Lady Cardinals, San Sebastian Lady Stags, JRU Lady Bombers, kag Perpetual Lady Altas. Sa Group B naman, Letron Lady Knights, Arellano Lady Chiefs, LPU Lady Pirates, San Beda Lady Red Spikers, kag EAC Lady Generals. Makapuso balatayan sa opening games ang gunning for 5P Championship ng Lady Blazers kontra sa Lady Cardinals. Kag ang runner-up ng Lady Knights kontra Lady Chiefs. Malantaw ang NCAA games sa GTV kag Heart of Asia, pati sa social media channels sa NCAA kag GMA Sports. Mga kapuso, din man kamo nga bahin sa kalibutan, ululupod kita nga mag-celebrar sa dinagyang pinaagi sa paglantaw sa world-class performances sa mga tribo nga nagapasakop sa Tribes Competition. Bantayan ang Halabira Dinagyang Festival 2026 special coverage sa GMA Regional TV. Mag-uumpisa ang live stream alas 7:30 sa Domingo sang aga, January 25 sa www.regionaltv.com, GMA Regional TV YouTube channel, GMA Regional TV official Facebook page, subong man sa mga Integrated News official Facebook page, kag YouTube channel kag Regional TV News Facebook page. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental. Subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.